Welcome to my vlog mga lods. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Huling tanong ko na Please ito sa'yo. support my channel, Magsusorry ka ba JR o Vlog. hindi? Noong nakaraang buhay, ang mga kamay na ito ang nagtulak sa akin sa bangin. Ngayon, at naglakas loob pa siyang Sa umaga, kape tayo mga lods. sa akin. Ah. Zai Zilan, ang lakas ng loob mo. Ano naman ang ginawa ko? Yan, Jing. Sino ka ba? At naglakas loob pag pumunta dito at kita ako. At magmayabang sa harap ko. Nakalimutan mo na ba ang katayuan mo? Isang taong hindi na ipapakilala. Dahil sa kasunduan natin. Hindi ka makakapasok sa pintuan ng mga yan. At magmalaki sa harap ko. Zai Zilan, maghintay ka lang. Hindi kita malalampasin. Anong gagawin mo? Zai Zilan, huwag kang magpapakagulo. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng magulo. Huwag kang lumapit. Sino inaasahan mo? Mabuti naman, titigil na ang kasalan. Tumurong ka. Kung hindi ka atras, hindi ka tao. Kapag itinagmamalaki mo, ako, ang dalaga, humaharap sa'yo. Mas masaman ka pa sa aso. Tutukan kita ng patpat. Oo. Ano ngayon? Kung may kakayahan ka, tumawag ka ng pulis. Sinusubok ko ang imitasyon ko. Ngayong araw na ito, tiyak na dudurugin ko ang imitasyon mo. Sa susunod na maglakas loob kang pumunta rito, para makipagsagutan sa akin, himulayan ko ang iyong pagkalalaki. Alam niya kung ano ako ngayon, na talagang maglalakas loob akong saktan siya. Zai Zilan, hindi pa tayo tapos sa bagay na to. Ha? Ang sakit na itinulog niya sa akin noong nakaraang buhay. Simula pa lang ito. Miss, kung talagang tinuloy niya ang pagpapawal ng visa ng kasunduan ninyo, kakayanin mo ba? Ano namang dapat mong panghinayangan? Isang walang utang na loob na hindi mapaamo. Itapon na yan ng maaga, para matahimik na agad. Kape tayo. Asa ka, Theodore. Sa tingin mo ba talagang maglalakas loob siyang makipaghiwalay sa akin? Tama mo ang sinabi mo, miss. Ang katayuan ng pamilya yan ngayon, kumpara sa ating pamilya Zai, ay napakalayo ng agwat. Yan Jane at ang kanyang ina, ay nananatiling matatag sa pamilya yan. Dahil lamang sa engagement niya sa inyo. Kapag nawala ang engagement na ito, wala na siyang halaga sa pamilya yan. Tama, ang matanda iyon na si Yan Yuhai, ay napakawalang puso at walang konsensya. Puro ang sariling interes lang ang iniisip. Mawalan ng suporta ng pamilya Zai si Yanji. Siya ba ang unang magtatapon kay Yanji? Alam na alam ni Yanji sa sarili niya, na lahat ng kinatamasan niya ngayon, ay nakitungan niya sa kanyang pagdepende sa pamilya Zai. Ang pagputol ng engagement sa akin, ay parang pagputol ng sarili niyang braso, pagsira sa sarili niyang kinabukasan. Ang mga sinabi niya kanina tungkol sa pagpapawal ng visa ng engagement, gusto lang nila akong kontrolin. Pinipilit lang nila akong sumuko. Sayang lang at nagkamali siya ng pagkakala. Ay hindi na kaya. Nasisadsad na bulag sa mga sunod-sunod sa kanya. Ang kaya ng pamilya. Tingnan mo pagbalik ni Yanji. Kung anong mga kilos ang mangyayari. Sige, sino na yan? Ang yan, hindi naman sinasadya ni Jay. Nagdilig lang ang paningin niya sa tingin. Tumahimik. Kasalanan mo yan dahil pinalaki mo siyang ganyan. Sinasabi ko na ito. Kung talagang masira niya ang kasunduan sa pamilya. Kayo pagkita. Hindi lumayas sa pamilya yan. Tingin sa pamilya. Kapag nawala ang kasunduan niya, wala ang huwag kang gagawa ng katangahan. Talagang makipaghiwalay kay Zai Zilan. Hindi na nga nasisiyahan ang tatay mo sa'yo ngayon. Ang mga bata sa pamilya, lahat nakakita. Masayang sa'yo ngayon. Ang posisyon mo ngayon, mas nakakailan kaysa kaniliman. Hindi lang ako ang anak ng buhay. Mula nang pumanaw ng mga asawa, hindi siya ng ilang tao. Isa'y parang lobo, nakatutok sa mana ng pamilya. Kaya pala ang halaga ko sa pamilya ito, ay itong pinasong kontrata ng kasal. Inay, alam kong hindi ako makikipaghiwalay sa kanya.
Siya na. Mukhang aalis na siya. Ang isang lumpong gala ko. Sinong gusto yung magpakasal sa akin? Dahil, magkano? Magkano lahat ngayong buwan? 230.50. Ang pensayo ni Jane. Walang bawas yan. 500 ang hiling na doon ng pamilya Son. 2 buwan na lang. Sapat na to. Dahil, ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba, bakit mo ba binanggap ang pabigat na yan? Wala tayong gagawin. Pero kung ikita tayo ng daan-daan buwan-buwan, sino ba sa tingin niya si Gucci? Yete, honest na ako dito. Hindi niya ako kailanman tinuloy na ina. Hamak na matulong lang ang probinsya ng yan. Kapag umalis na siya o mamatay na si Jane, sa'yo na lahat ang pera at ang bahay. Pinakasalan lang siya para di tayo pag-usapan. Dahil, ang talino niyo talaga. Shot muna tayo. Kape kayo kami. Bagay na bagay ang talino. Kape mga lods. Oo. Sino yan? Sinong nasa labas? Oh, kumakain pala kayo. Ikaw na bata ka. Nababalik ka na ba? May gana ka bang pumasok ng may dalang kutsilyo? Wala ka bang mundo? Tama. Sino ka ba sa akala mo? Nakarating mo lang. Ang tama mo na agad. Probinsya na lang ako. Hindi ko alam ang papakalan nyo dito sa Luzon. Pero yung nagpapakasasa kayo gamit ang dugong pawis ng iba, habang pinapakain nyo ng panes ang pinapasuot ng basahan ng tao sa likod. Ganyan ba ang modo nyo? Wala kang pakialam. Isang ipamilya dito. Huwag kang makialam. Paglalabas ka lang. Mula nung pumasok ako dito, asawa na ako ni Lucy. Ako ang dapat humawak ng pera niya. Sa anong karapatan? Kami ang nag-alaga sa lumpong yan sa loob ng maraming taon. Nag-alaga, ito at maalat na gulay lang. Walang kahit iinit na mantika. Uhaw na uhaw, pero walang mainit na dito. Hinayaan niyo lang mamulong ang mga sugat niya. Pag-aalaga ba ang tawag niyo roon? Pinabayaan niyo lang siyang mamatay sa likod bahay. Hinustay niyo ang pera niya habang nagpapakasarap kayo. Karma niyo yan. Nabali ang bibig niya. Wala akong paki. Totoo naman. Nag-aaksaya lang siya ng pagkain sa mundong to. Masalamat siya at di pa siya pinalalayas hinay. Ang pensayo ko, kunin mo na ang mga gastos sa bahay. Ikaw na ang bahala. Hindi ito tungkol sa pera. Gusto ko pag-aralin si Hawhaw sa Luzon. Mag-iipon ako para makatapos siya ng kolehiyo. Hindi ako nakapag-aral. Ayaw kong matulad siya sa akin. Gusto kong maging mabuting halimbawa sa kanya. Balita ko may magaling na doktor sa kabisera para sa binti. Kapag nagsimula na ang negosyo, pag-ulan ko muna ang pag-aaral ni Hawhaw. Sunod ay yung pampo-opera mo. Kung magagawa din natin ito. Unang parte, Lina, maskara ng baboy. Halika kayo rito. Ang sarap nito. Pabili nga ng kalahating kilo. Sige po. Dahil sundi na kayo, dadagdagan ko na. Ang maskara ay 1.60 lang ang kalahati. Libre na pang di masarap. Pwedeng ibalik pang di nagustuhan. Pabili ng 1 kilo. Hali. Heto po. Salamat. Pabili rin ako ng kalahati. Magtitira rin ako ng 2 paa ng baboy. Nakakuha tayo ng mahigit 50 ngayong hapon. Maguhan ka lang dito, no? Alam mo ba kung sino may-ari ng teritoryo ko? Sino? Boss Biao ang kalye ko. Magbayad ka ng pwesto. 2 piso kada araw. Lingguhan ng bayad. Yan ang patakaran dito. Lahat ng tindero rito, nagbabayad. Huwag kang magmatigas. Probinsyana ka lang. Marami na kaming nabalian ng buto rito. Huwag mo nang hintayin na madagdagan ka pa. Para sa lahat ng kalsadang to. Pwesto ko to. Wala akong ibabayad sa inyo. Huwag mong subukan. Ang pasensya mo. 8 taon na ako sa kalsada. Mas marami na akong nawasak na pwesto kaysa sa baboy na nakita mo. Kapag di ka nagbayad, di ka taon-butong kalimot mo. Hindi ka makakaalis dito ng buko. Ang gamit Saturday. Isang bongbong lang. Hindi mo rin yan. Yung nagtitinda ng tombo rito, lumuhad matapos mabugbog. HMN. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Hindi pa magaling ang binti mo. Sasalo ka na ng palo. Hindi ko hahayaang sakan kanila. Wow! Gusto pa lang maging bayani ng lungkot ko. Kung ano-ano na lang talaga. Hoy, pare, lungkot na. Nakikialam ka. Gusto mo bang silin, ka pababa para lumapang ka pa ulit? Asawa ko siya. Bago niyo siya saktan. Daan muna kayo sa ibabaw ko. Ang tigas ng ulo mo. Lakas ng loob ng isang lungkot. Siya na ka lang. Marami na kaming nabalian ng Sino? Sino pa ba? Ikaw ba ang may gawa nito? Ako ay tauhan ni Boss Bill. Huwag kang magmamalinsakan ako. Boss Bill. Linisin niyo to. Ha? Sabihin mo sa kanya, hey Boss Bill, tagapagligtas ko si Blue Change. Nagbigay ang bibig niya dahil sa pagliligtas
Pasensya na, huli na ako. Change. Pasensya na, huli na ako. Siya ba ang hipag ko? Si Kuya Wang Sheng yan. Si Song Zaiyu, asawa ko. Hipag. Noong araw na kasal niyo, wala ako rito noon. May pinapanda na lang ako para sunduin kayo. Mabuti naman at nagkita tayo ngayon. Ako na ang bahala sa mga gamit niyo. Kakatinda namin kayo. Salamat. Hipag. May kailangan pa ako asikasuhin sa planta. Babalik ako bukas para dalawin ka. Kuya Gyo, hanggang sa huli, sabi ni Kuya Gyo, inhinyero ka pala noon. Ang galing mo naman pala, nakaraan na yun. Ngayon, isa na lang akong tungkol na hindi man lang maalagan ang sarili. Kahit kailan, ikaw pa rin yan. Tsaka, sinalo mo yung palo para sa akin kanina. Huwag mong sabihin wala kang silbi. Yang hindi mo, tutulungan kitang mapagamot yan. Sasamahan kita sa lahat. Unti-unti, magiging maayos din ang lahat. Song Zaiyu, makiramdam ka naman. Umalis ka na rito sa bahay. Sa anong karapatan? HMPH. Dahil hamak ka lang na babaeng bayaran. Wala ka pang ang papel. Nagmamalaki ka na agad. Sa akin ang lahat ng gamit sa bahay na to. Wala kang karapatang tumira rito. Totoo. Ilang araw ka lang pinatuloy-hinay. Akala mo naman kung sino ka ng reyna rito. Change. Para sa ikabubuti mo to. Masama ang reputasyon niya. May anak na siya sa labas. Kaya ka lang pinakasalan niya. Ninanakaw pa ang pera mo. Mukhang pera talaga. Malapit nang gumaling ang binti mo. Ipaghahanap kita ng matinong babae mula sa Luzon. Mas higit pa siya sa babae yan. Kuya, huwag kang pautok. Isang hamak na probinsyana lang siya. Hindi kayo bagay. Tama siya. Hindi ako bagay sa kanya. Makakahanap siya ng mas mabuting babae. Wala lang naman ako. Tama sila. Ikaw ibagay. HMPH. Mabuti naman at nataunan ka. Iisin mong iligpit ang mga basura mo. Lumayas ka na rito. Hindi niya ako pipiliin. Talaga. Ang isang tao gaya ko, walang pipili sa akin. Sinong nagsabi na alis siya? Change. Para sa ito, anak, para sa akin. Ninanakaw niyo ako ng pera. Pagpapakain ng panis at pagpapasok ng basahan. Yun ba ang para sa akin? Asawa siya ni Yuki. Sa bahay na to, kung nasaan siya, nandoon din ako. Nababaliw ka na ba? Sinabi ko na, siya ay asawa ni Yuki. Kung ayaw niyo sa kanya, hindi na rin ako mananatili sa bahay na to. Eh, anong sabi mo? Maghiwalay na tayo ng tirahan. Isang lungkong gaya mo. Anong balak mong gawin? Oo nga, paano ka mabubuhay kasama ang probinsya na yan? Kung paano ako mabubuhay, wala na kayong pakialam. Ang asawa ko, at ang anak niya. Hindi pwedeng meeting ng kahit sino. O sakyan man lang, nananalilig ka ba? Sa akin ang bahay na to, wala kayong madadala kahit isang piraso ng gamit. Tama, good change. Isang lungkong gaya mo, pakikipag-iwalay. Sa ilalim ba ng tulay ang tulog nyo? Kung kaya nyo, kaya ko rin. Shiyu. Sinabi ko na sa'yo, nandito lang ako palagi. Change. Hindi ako bagay sa'yo. Makakahanap ka pa ng mas higit sa akin. Ayaw ko ng iba. Ikaw lang ang gusto ko. Kung bagay ba tayo o hindi, ako lang ang pwedeng magsabi niyan. Wala silang pakialam. Huwag ka nang umasa. Wala pang 3 buwan. Tulungin na kayo sa kalsada. Tama. Kapag naubos na ang pera mo, iniwan na rin yan. Pera ng pinaghabol niyan. Problema ko na yun. Huwag na kayong mag-alala. Terror na. Change. Pagsisisilan mo to, mapapahamak lang tayo sa ginagawa niya. Change. Pasensya na. Dahil sa akin, napahamak ka pa. Kung hindi dahil sa akin, sana, doon. Hindi buhay ang tawag doon. Naghihintay lang ako mamatay. Ikaw ang nagligtas sa akin sa kukuloy na yun. Talaga. Tahimik ka lang palagi. Pero ang galing mo palang magpalambot ng puso. Sabi from 7 to 7:42, ang laki ng ikinaba ng kuryente bigla. Gusto ko pa ng isa pang beses. Huwag na. Asawa ko. 3 beses na. Kailangan ko bang humising ng
ang gagawa. Isang bagong kasal na manugang na kada rating lang. Sa gitna ng unos at niebe, ang paghugas ng mga plato sa napakalamig na tubig. Inay, ako, kaya ko pong magtrabaho. Araw-araw ko pong ginagawa ang mga gawain ito sa bahay. Ang mga dating iyon, ako, ngunit sa halip na isisi sa kanya ang tungkol sa abang load, ay naawa pa ito at naniwalang marami siyang tiniis na hirap sa pamilya ng kanyang mga magulang. Tulad ng mga alaala ang agad na lumitaw sa isip ng babae. Ang dahilan pala kung bakit paulit-ulit na bumabagsak sa pagsusulit ang asawa, ay dahil bago ang bawat pagsusulit ng imperyo, ay sadyang nagpapadala ang pinakamatalik niyang kamag-aral na isang blok ng tinta. At ang mga salitang isinusulat ng asawa gamit ang tintang ito, ay laging nagtutulog sa tagapagsulit na lumuha ng direkta ang mga mata sa usok. Kaya wala silang pasensya na basahin ito hanggang sa dulo, at itinapon na lamang ang papel ng pagsusulit sa banda ng mga bumagsak. Kaya naman kahit gaano pa magsumikap ang asawa, sa muli ay babagsak pa rin siya sa pagsusulit. Ang bahagi ito ng tagpo ay agad na nagtulong sa babae na mag-isip ulit. Nakahulog na dun sa bangkay, tapat Tapos bago na tayo mga lods. nagmamadali Salamat sa siya panonood nyo sa para aking magandang pagtrabaho. channel, GR Vlog mga lods. Siya sa pagkakataon Salamat ito, ngunit labis ang tiwala ng babae sa kanyang asawa. sa aking pagkape. Bye-bye. Nang marinig ito, agad pinangako ang lalaki. Bigyan mo na yan. Naiiwan di aalis dyan. Sigay ang kanyang may bahay. Ano ba yun? Pagkaraan ng ilang Ay, araw, may pizza natin. sumitaw sa labas ng pait na asawa.